DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala ka ng karapatan dahil patong-patong ng atraso mo. Malaking halaga ng nilustay mo. Pinagtangkaan mo rin pagsamantala ng kapatid ko. At higit sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Papa. Kaya isinusumpa ko, ikaw ang sunod na paglalamayan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang sunod na paglalamayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. O ano? Patay na ba yan? Sakol sa ulo eh. Ayan o. Ay paano ang isang ito? Abay, witness pa ito eh. Tudasin na rin natin. Huwag. Maawa kayo sa akin. Kaaway ko yan. Kita niyo naman ang pinagtangkaan niya akong patayin. Oo nga, no? Sige. Tatandaan ko yung pagmumukha mo. Dahil utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya sisingiling kita balang araw. Sige, magbabayad ako. Tulungan niyo ako, dalhin niyo ako sa ospital. Huwag na. Sige na. Baka makalaboso pa kami. Basta, sisingiling kita pag nagkita ulit tayo. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Pasalamat ka. Hospital lamang ang kinahinatnan mo. Pinapalad ka pa rin, kuya. Dahil kung nagkataon, baka ikaw naman ang pinaglalamayan. Hindi ko pa talaga siguro oras, kaya buhay pa ako. Teka muna. Sino ba talaga yung pumatay kay Hiner? Hindi ko po kilala. Pero malamang, malaking atraso ni Kuya Hiner sa kanila. Karma niya na yon, kuya. Siguro talagang tadhana nang sumingil sa utang niya. Paano pala yan? Baka ikaw pa maging suspect sa pagkamatay ng bayaw mo. Ako nga pong witness at nagbigay na ako ng salaysay sa investigador. Eh kung ikaw ang witness, eh baka balikan ka ng killer. Bakit ko naman sila ilalaglag?
Utang ko sa kanila ang aking buhay. Ang sabi ko lang sa nag-iimbestiga, hindi ko sila kilala at hindi ko rin namukhaan. Nakikiramay ako sa iyo, Rhoda. Siguro pwede na magdiwang yung dalawa kong kapatid. Dahil para na rin silang nakaganti. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Dalawa na nagbuwis ng buhay. Dapat naman magkasundo na kayo. Sa bagay. Pero di ko rin alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Dahil sakit din ng ulo ang asawa ko. Walang dapat magdiwang. Isang buhay ang nawala. At hindi na mahalaga kung masama o mabuting tao ang nagbuwis nito. Dapat pa rin tayo magluksa. Rhoda, nakikiramay ako. Maraming salamat, attorney. Ano ba ang talaga nangyari? Nagbigay ka na ba ng statement sa mga investigador? Yes, attorney. Matagal na rin may nagbabanta sa buhay ni Henner. Kasi may tinakbuhan siyang utang. At buhay niya naging kabayaran. Talagang ganun. Walang utang na hindi pinagbabayaran. Ako man, may utang din sa dalawa kong kapatid. Pati na rin sa inyong mama. Gaya ng nasabi ko, dalawa na nagbuwis ng buhay. Sana naman ay maging daan ito para maging maayos ang lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat sa pagtsatsaga mong magtulak nitong wheelchair ko. Sino pa ba mag-aalaga sa'yo kundi ako? Magpasalamat na lamang tayo. Kaysa naman ikaw ang pinaglamayan. Oo nga salamat kay Lord. Binigyan pa niya ako ng ikalawang buhay. Lagi rin kita pinagdarasal na sana maging ligtas ka lagi sa lahat ng kapahamakan. Salamat, Mariel. Hindi talaga ako nagkamali ng babaeng mamahalin. Basta magpagaling ka ha, para matuloy na yung pamamanihikan mo sa amin. Oo naman. Sabik na akong ihatid ka sa altar. Kumusta na si Sauli? So far, so good. Oh, Hindi na siya naka-wheelchair. Nakakalakad na po siya gamit ang saklay. wow, mabuti naman kung ganun. Next week ko na kasi i-declare ang last will and testament ng iyong papa. Sige po, attorney. Marami pong salamat. Huwag kayong mag-alala. Dahil walang magiging agrabyado sa inyo. Magiging patas ang inyong hatian. Hindi ko na po iniisip ang bagay na yan, attorney. Dahil material na bagay lang po yun. Meron pa pong mas mahalaga kaysa salapi. Tama ka. Mas mahalaga pa rin ang relasyon. Ang pag-ibig at pagkakaisa. Dahil hindi yun matutumbasan ng anumang halaga. Kaya sana naman, magkasundo na kayong magkakapatid.
Salamat, Mama. At napatawad niyo na ako. Matagal na, anak. Oo, nagdamdam din kami ng papa mo sa'yo. Pero hindi kami nagtanim ng sama ng loob. Sina Zaldi at Emily lang naman yung nagkikimkim ng galit sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman sarado ang kanilang puso sa pagkakaisa. Kahit naman po ako. Gusto ko nang matapos ang sigalot na namamagitan sa amin. Basta matuto ka magpakumbaba. Sa tingin ko naman, lalambot din ang puso ng dalawa mong kapatid. Sige po. Maghihintay lang ako ng magandang timing. At kakausapin ko sila ng masinsinan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papa, nandito ako ngayon sa harap ng inyong puntod. Alam ko naman na patawad niyo na ako. Pero hihingin ko pa rin sa inyo ang inyong kapatawaran. Patawad po sa mga naging kasalanan at pagkukulang ko sa inyo. Patawad po. Dahil akong naging dahilan ng mas maaga niyong paglisan sa mundong ito. Maraming salamat sa inyong kalinga at pagmamahal. Patawaran niyo rin ako dahil hindi ko nasuklian yun. Sa halip, sama ng loob ang aking isinukli. Saan man kayo naroroon ngayon? Alam ko, nasa tahimik na kayo at nasa matiwatsay na kalagayan. Uulitin ko, Papa. Patawad at maraming salamat. Pinapangako ko, aayusin ko na ang buhay ko at makikipag-ayos na rin ako sa dalawa kong kapatid. Malapit na ang birthday ni Papa. Magsa-celebrate ba tayo? Oo naman, Emily. Hindi naman porket wala na siya, hindi na tayo magsa-celebrate. Sige. Ako na mag-organize ng special party. I-invite ba natin si ate? Sa palagay mo ba matutuwa si Papa kung hindi natin kasama si ate sa pagsa-celebrate? Kung sa bagay, willing na ako makipagkasundo kay ate. Birthday gift ko na yon kay Papa. Ako rin. Yun din ang naiisip kong pinakamagandang regalo sa kanyang kaarawan. Ito yung unang birthday ng papa niyo na hindi natin siya kasama. Oo nga po, Mama. Namimiss ko na si Papa. Kahit naman ako miss na miss ko na rin si Papa. Pwede ba akong makijoin sa mesa niyo? Ate! Sure! Sige, maupo ka. Mas mabuti siguro kung iiwan ko kayo para magkausap kayo na masinsinan. Salamat. At inimbitahan niyo ako sa birthday ni Papa. Oo naman. Dahil malulungkot siya kung hindi ka namin kasama.
Sana winelcome nyo ako hindi lang dahil kay Papa, kundi dahil talagang welcome ako dito. Siguro, kailangan na natin iisang tabi ang ating sigalot. Tama ka, Emily. Kaya nga, humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Napakalaki ng atraso ko sa inyo. Sana, mapatawad niyo ako. Wala namang magandang mangyayari kung patuloy tayong magkikimkim ng sama ng loob. Hindi na rin naman natin maibabalik ang buhay ni Papa at Kuya Henner. Kaya, pinapatawad na kita, Ate Rhoda. Ako rin, ate. Pinapatawad na rin kita. Maraming salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Babawi ako sa aking mga naging pagkukulang. Sayang wala na si Papa. Siguradong tuwan-tuwa siya ngayon kung nakikita niya tayo. Nariyan lang si Papa. Nakatunghay sa atin at nakangiti. Siguro nga. Kung saan man siya naroon, nagagalak siya. Dahil nagkasundo na rin tayo at nagkakaisa sa pagsalubong sa magandang pangako ng bukas. Sumainyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng maganda't mahalagang aral sa buhay. Pinamagatang, Ikaw ang sunod na paglalamayan. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at si Phil Cruz sa papel na Zaldi. Dilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.